Kabanata 29. Mga pangkasaysayang pangyayari sa Biblia. Sa kabanatang ito, susuriin namin ang ilan sa mahahalagang pangyayaring makakatagpo mo sa Biblia. 29.1. Paglikha. Ang pinakaunang kasulatan sa Biblia ay nagsasabi sa atin na sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit, lupa, lahat ng bagay sa lupa, kabilang ang mga halaman, hayop, ibon, isda at sangkatauhan. Nalaman natin na ang Diyos ang may likha ng lahat ng ating nakikita. Wala sa mga ito ang nangyari sa pamamagitan ng pagkakataon o mula sa ebolusyon. Hindi ka aksidente. Walang nangyari sa buong nilikha ng Diyos nang nagkataon. Ikaw ay natatangi at kahanga-hangang ginawa. Bakit ito ang unang nabasa natin sa Biblia? Sa tingin ko ito ay dahil kung ano ang pinili mong paniwalaan tungkol sa paglikha ay makakaapekto sa lahat ng iba pang nababasa at naiintindihan mo tungkol sa Diyos. Kung talagang naniniwala ka ng buong puso na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at ang nag-iisang lumikha, kung gayon ang lahat ng iba pa sa Biblia ay magiging makabuluhan at magiging madali para sa iyo na maunawaan. Iyon ay dahil mauunawaan mo na at maniniwala na ang Diyos ang may kontrol at kayang gawin ang anumang bagay. Sa palagay ko, ito rin ang unang bagay na natututuhan natin tungkol sa Diyos dahil ito ang pinaka-inaatake ni Satanas sa pamamagitan ng kanyang mga kasinungalingan at panlilinlang. Ayaw ni Satanas na maniwala ka na umiiral ang Diyos na ginawa niya ang lahat ng bagay sa paglikha, iyon ay nasa perpektong kontrol niya sa lahat ng ito o na nilikha rin niya si Satanas. Hindi. Gusto ni Satanas na paniwalaan mo ang kanyang mga kasinungalingan na ang Diyos ay wala, na isang random na pangyayari ang lumikha sa sansinukob, na ikaw ay nag-evolve mula sa space sludge at mga unggoy, at walang ganoong bagay na langit o impyerno o si Satanas. Kaya't inilagay ng Diyos ang katotohanan sa unang pahina upang labanan ang mga panlilinlang na iyon ng demonyo. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Genesis 1:1. Sa unang araw, nilikha ng Diyos ang araw at gabi. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay umaaligid sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos ang liwanag at nakita niya na ito ay mabuti. Hinati ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ang unang araw. Genesis 1:2-5. Sa ikalawang araw, nilikha ng Diyos ang langit. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at maghiwalay ang tubig sa tubig. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, pangalawang araw. Genesis 1:6-8. Sa ikatlong araw, nilikha ng Diyos ang lupa, dagat at halaman. Sinabi ng Diyos, matipon ang tubig sa ilalim ng langit sa isang dako at lumitaw ang tuyong lupa. At ganoon nga. Tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa at ang pagtitipon ng mga tubig ay tinawag niyang mga dagat. Nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Sinabi ng Diyos, hayaang magbunga ang lupa ng damo, mga pananim na namumunga ng mga buto, at mga punong namumunga na namumunga ayon sa kani-kanilang uri, kasama ang kanilang mga buto sa ibabaw ng lupa. At ganoon nga, nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, isang ikatlong araw. Genesis 1:9-11-13. Sa ikaapat na araw, nilikha ng Diyos ang mga bituin, buwan at araw. Sinabi ng Diyos,
magkaroon ng mga liwanag sa kalawakan ng langit upang paghiwalayin ang araw sa gabi, at hayaan silang maging mga tanda upang markahan ang mga panahon, araw at taon. Ginawa ng Diyos ang dalawang dakilang tanglaw, ang mas malaking liwanag upang pamunuan ang araw at ang maliit na liwanag upang pamunuan ang gabi. Siya rin ang gumawa ng mga bituin. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, ang ika-4 na araw. Genesis 1, 14, 16, 19. Sa ika-5 araw, nilikha ng Diyos ang buhay dagat at mga ibon. Sinabi ng Diyos, hayaang ang tubig ay sumagana ng may buhay na mga nilalang at ing mga ibon ay lumipad sa ibabaw ng lupa sa bukas na kalawakan ng langit. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, ang ika-5 araw. Genesis 1, 20, 23. Sa ika-6 na araw, nilikha ng Diyos ang tao at hayop. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa lupa sa kanyang sariling larawan. Sinabi ng Diyos, magbunga ang lupa ng mga buhay na nilalang ayon sa kanilang uri, mga hayop, mga gumagapang na bagay, at mga hayop sa lupa ayon sa kanilang uri. At ganoon nga. Sinabi ng Diyos, gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Magkaroon nawa sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na umuusad sa ibabaw ng lupa. Nakita ng Diyos ang lahat ng kaniyang ginawa, at narito, ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, isang ika-6 na araw. Genesis 1, 24, 26, 31. Sa ika-7 araw, natapos ng Diyos ang kanyang paglikha, kaya nagpahinga siya. Sa ika-7 araw ay natapos ng Diyos ang kanyang gawain na kanyang ginawa. At siya'y nagpahinga sa ika-7 araw sa lahat ng kaniyang gawain na kaniyang ginawa. Binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw at ginawa itong banal, sapagkat siya ay nagpahinga doon mula sa lahat ng kanyang gawain ng paglikha na kanyang ginawa. Genesis 2, 2-3. 29.2 Ang pagkahulog. Ang pagkahulog ay tinatawag ding kasalanan ni Adan o orihinal na kasalanan at tumutukoy sa unang kasalanang ginawa ng mga tao. Ito ay tinatawag na pagkahulog dahil ito ay noong si Adan at kahit ay nahulog mula sa biyaya ng Diyos, Galatia 5:4. Nahulog sila o nawala ang kanilang posisyon sa hardin kasama ng Diyos. Sina Adan at Eva ay sumuway sa Diyos. Sinabihan sila ng Diyos na huwag kumain mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Si Eva ay tinukso ni Satanas at kinain ang bunga. Pagkatapos ay nagbigay siya ng ilan kay Adam na malayang kinuha ito at kinain. Sa sandaling nagkasala sila, nabuksan ang kanilang mga mata. Alam nila na sila ay makasalanan at hiwalay sa Diyos. Nagtago pa sila sa Diyos. Hindi na sila maaaring manirahan sa Eden at itinapon sa lupa. Kita nyo kung patuloy silang naninirahan sa hardin at kumain muli mula sa puno ng buhay? Nanatili sana sila sa kanilang nahulog na makasalanang kalagayan para sa kawalang hanggan. Iyon sana ay hahatulan sila sa impyerno dahil ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos at humahadlang sa atin na manirahan kasama niya. Gaano kakilakilabot iyon? Kinailangan silang palayasin at ang kanilang mga katawan ay mamamatay na ngayon. Sinabi ng Diyos kay Adan, ang tao, na huwag kumain ng mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Kinuha ni Yahweh na Diyos ang lalaki at inilagay siya sa halamanan ng Eden upang linangin at ingatan ito. Iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, makakakain ka ng walang bayad sa bawat punong kahoy sa halamanan. Ngunit huwag kang kakain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama.
sapagkat sa araw na kumain ka niyaon, tiyak na mamamatay ka. Genesis 2:15-17. Parehong nagkakasala sina Adan at Eva sa hardin sa pamamagitan ng pagkain ng bunga mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Sa mga talatang ito, ang ahas ay si Satanas, ang babae ay si Eva, at ang kanyang asawa ay si Adan. Ngayon, ang ahas ay higit na tuso kaysa sa alinmang hayop sa parang na ginawa ng Panginoong Diyos, at sinabi niya sa babae, "Talaga bang sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng anumang puno sa halamanan?" Sinabi ng babae sa ahas, "Maaari kaming kumain ng bunga ng mga puno sa halamanan, ngunit hindi ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan." Sinabi ng Diyos, "Huwag kang kakain niyaon. Huwag mong hawakan ito, baka mamatay ka." Sinabi ng ahas sa babae, "Hindi ka talaga mamamatay, sapagkat alam ng Diyos na sa araw na kainin mo ito, madidilat ang iyong mga mata at ikaw ay magiging katulad ng Diyos, na nakakaalam ng mabuti at masama." Nang makita ng babae na ang punong kahoy ay mainam na kainin at na nakalulugod sa mga mata, at ang punong kahoy ay nanaisin upang makapagparunong, siya'y kumuha ng bunga nito at kumain. Pagkatapos ay binigyan niya ang kanyang asawang kasama niya, at kinain din niya iyon. Genesis 3:1-6. Nabuksan ang mga mata ni na Adan at Eva at nagtago sila sa Diyos. Pagkatapos ay pinalabas sila ng Diyos sa halamanan. Sa mga talatang ito, ang kanilang at sila ay tumutukoy kina Adan at Eva. Nadilat ang kanilang mga mata at nalaman nilang dalawa na sila ay hubad. Sila'y nagtahi ng mga dahon ng igos at gumawa ng mga panakip para sa kanilang sarili. Narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa hardin sa malamig na araw, at ang lalaki at ang kanyang asawa ay nagtago mula sa harapan ng Panginoong Diyos sa gitna ng mga puno ng halamanan. Sinabi ng Panginoong Diyos, "Narito, ang tao ay naging gaya ng isa sa atin, na nakakaalam ng mabuti at masama. Ngayon, baka kaniyang iunat ang kaniyang kamay, at kumuha rin ng sa puno ng kahoy ng buhay, at kumain, at mabuhay magpakailanman." Kaya't pinaalis siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang bukirin ang lupa na pinagkunan sa kanya. Kaya pinalayas niya ang lalaki. At siya'y naglagay ng mga kwerubin sa silanganan ng halamanan ng Eden, at isang nagniningas na tabak na lumiliko sa lahat ng dako, upang bantayan ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay. Genesis 3:7-8, 22-24. 29.3 Ang sumpa. Matapos magkasala sina Adan at Eva sa hardin ng Eden, isinumpa ng Diyos ang lupa at ang lahat ng nilalang sa lupa. Sinabi ng Diyos na ang lupa ay tutubo ng mga tinik para kay Adan, at si Eva ay makakaranas ng sakit sa panahon ng panganganak. Sinumpa din ng Diyos ang ahas at kasama nito ang lahat ng hayop at hayop. Pagkatapos ay inilagay ng Diyos ang puot sa pagitan ng sangkatauhan at uri ng hayop. Kaya nakikita natin na ang sumpa ay nakakaapekto sa lahat ng nilikha ng Diyos. Tandaan na ang kahihinatnan ng kasalanan ay kamatayan. Iyan ang dinala ng kasalanan sa lupa sa pamamagitan ng sumpa, kamatayan at pagkabulok. Sa mga talatang ito, makikita natin na isinumpa ng Diyos ang lupain. Ito ay tutubo ng mga tinik at mangangailangan ng mahirap at pawis na trabaho upang makagawa ng pagkain. Ang Diyos ang nagsasalita kay Adan. Kay Adam ay sinabi niya, "Sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng puno na tungkol sa aking iniutos sa iyo na sinasabi, huwag kang kakain niyaon. Ang lupa ay sumpain dahil sa iyo. Ikaw ay kakain mula roon ng may maraming pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Magbubunga ito ng mga tinik at dawag sa iyo,
at kakainin mo ang damo sa bukid. Ikaw ay kakain ng tinapay sa pamamagitan ng pawis ng iyong mukha hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat ikaw ay kinuha mula roon. Genesis 3:17-19. Sinumpa ng Diyos ang ahas, hayop at bawat hayop. Naglagay siya ng puot sa pagitan ng mga hayop at sangkatauhan, at sa pagitan ni Satanas mismo at ng sangkatauhan. Sa mga talatang ito, ang Diyos ay nakikipag-usap sa ahas na kilala natin bilang si Satanas. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Sapagkat iyong ginawa ito, ikaw ay sumpain kaysa lahat ng hayop at sa lahat ng hayop sa parang. Ikaw ay pupunta sa iyong tiyan at kakain ka ng alabok sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Maglalagay ako ng puot sa pagitan mo at ng babae at sa pagitan ng iyong supling at ng kanyang supling. Dudurog niya ang iyong ulo at dudurog mo ang kaniyang sakong." Genesis 3:14-15. Ang puot na ito sa pagitan ng tao at hayop ay higit na inilarawan sa isang pag-uusap sa pagitan ng Diyos at ni Noe. Pagkatapos ng baha, nakipagtipan ang Diyos kay Noe at sa lahat ng nilikha kung saan ipinangako niyang hindi na muling sisirain ang lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng baha. Ang bahagi ng tipan na ito ay nagpatunay na ang sumpa sa pagitan ng tao at hayop ay ipinatupad pa rin. Tingnan kung paano sinasabi nito na ang takot at pangamba sa iyo ay magiging sa bawat hayop. Pinagpala ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sinabi sa kanila, "Kayo'y magpalaanakin, magpakarami at kalatan ninyo ang lupa. Ang takot sa inyo at ang sindak sa inyo ay sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid. Lahat ng gumagalaw sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibibigay sa iyong kamay. Tungkol sa akin, narito aking pinagtitibay ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo at sa bawat nilalang na may buhay na kasama mo, sa mga ibon, sa mga hayop at sa bawat hayop sa lupa na kasama mo, sa lahat ng lumalabas ng barko, maging ang bawat hayop sa lupa." Genesis 1:1-2, 9-10. Alam kong hinahanap-hanap mo na ang sumpang ito. Ito ay magiging panahon ng kapayapaan, kapahingahan, kagalakan, at wala ng kalungkutan o sakit. Panahon kung kailan wala na ang kamatayan at pagkabulok. Sa mga talatang ito, ipinaliwanag ng apostol na si Pablo na ang lahat ng sangnilikha ay dumadaing sa pananabik na muling mabuo. Labag sa kalooban nito, ang lahat ng nilikha ay sumailalim sa sumpa ng Diyos, ngunit taglay ang pananabik na pag-asa, inaabangan ng sangnilikha ang araw na makakasama nito ang mga anak ng Diyos sa maluwalhating kalayaan mula sa kamatayan at pagkabulok. Sapagkat alam natin na ang buong sangnilikha ay dumaraing gaya ng sakit ng panganganak hanggang sa kasalukuyan, at tayong mga mananampalataya ay humahagulgol din kahit na nasa atin ang banal na Espiritu bilang paunang pagtikim ng kaluwalhatian sa hinaharap, sapagkat hinahanap-hanap natin ang ating mga katawan na mapalaya mula sa kasalanan at pagdurusa. Tayo rin ay naghihintay ng may pananabik na pag-asa sa araw na ibibigay sa atin ng Diyos ang ating buong karapatan bilang kaniyang mga ampon, kasama na ang mga bagong katawan na ipinangako niya sa atin. Roma 8:20-23, New Living Translation. Darating ang araw na ito pagkatapos ng kapighatian at pagkatapos ng 1,000 taon na paghahari ni Jesus sa lupa. Ibabalik ng Diyos ang lupa at langit at gagawing bago ang lahat. Mawawala na ang sumpa. Inilalarawan iyon ng disipulo ni Jesus na si Juan sa mga talatang ito. Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit mula sa Diyos,
na inihanda tulad ng isang kasintahang babae na ginayakan para sa kanyang asawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, "Narito, ang tahanan ng Diyos ay kasama ng mga tao at siya ay mananahan sa kanila at sila ay magiging kanyang mga tao at ang Diyos mismo ay sa kanila bilang kanilang Diyos. Hindi na magkakaroon ng sumpa." Apokalipsis 21, 1-3, 22, 3. Narito ang isang lasa kung ano ang magiging buhay ng walang sumpa. Ang lobo ay maninirahan kasama ng kordero, at ang leopardo ay mahihigang kasama ng batang kambing, ng guya, ng batang leon, at ng pinatabang guya na magkakasama. At isang maliit na bata ang mangunguna sa kanila. Hindi sila sasaktan o sisirain sa buong banal kong bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ni Yahweh. Isayas 11:6, 20. Ang batas. Isa sa mga unang bagay na ginawa ng Diyos para sa kanyang piniling bayan, ang Israel, ay ibigay sa kanila ang batas. Ito ang mga tuntunin ng Diyos. Kasama sa batas ang alam ng karamihan bilang 10 utos. Ibinigay niya sa Israel ang batas upang ipakita kung gaano imposible para sa atin na mamuhay ayon dito. Ang ginagawa lamang nito ay ituro ang ating problema sa kasalanan at ang ating pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Maaaring iniisip mong sinunod mo ang lahat ng utos dahil hindi ka pumatay, nagnakaw, o nangalunya. Well, hindi iyon ang kaso. Kita mo, ang mga lider ng relihiyon sa panahon ng ministeryo ni Jesus ay nagsabi ng parehong bagay. Kaya itinuro ni Jesus na kahit na ang pag-iisip na gawin ang isang bagay na hindi natin dapat ay kasalanan. Ginamit ni Jesus ang halimbawa ng pangangalunya at sinabing ang pag-iisip o pagnanasa tungkol sa individual ay ibinibilang din na kasalanan. Iyan ay dahil ang ating makasalanang pag-uugali ay nagsisimula sa loob natin sa isang pag-iisip. Ibinigay ng Diyos ang 10 utos. 1. Huwag magkaroon ng ibang mga Diyos. 2. Huwag gumawa ng anumang mga idolo. 3. Huwag gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. 4. Panatilihing banal ang Sabat o ika-7 araw. 5. Igalang mo ang iyong mga magulang. 6. Huwag pumatay. 7. Huwag kang mangangalunya. 8. Huwag magnakaw. 9. Huwag magsinungaling. At 10. Huwag mag-imbot. Sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kayong gagawa para sa inyong sarili ng Diyos-Diyosan, ni ng anumang larawan ng anumang nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong gamitin sa maling paraan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Alalahanin, ang araw ng Sabat, upang panatilihin itong banal. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang pumatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magbibigay ng maling patotoo laban sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki, ni ang kanyang aliping babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni ang anumang bagay na pag-aari ng iyong kapwa." Exodo 20, 1, 3-4, 7-8, 12-17. Sa mga talatang ito, sinabi sa atin ni Jesus na ang paglabag sa batas ay higit pa sa paggawa ng makasalanang gawain. Nag-iisip din ito. Narinig mo na sinabi, "Huwag kang mangangalunya." Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa sa kanya ay nangalunya na sa kanyang puso. Mateo 5, 27-28.
Sinabi sa atin ni Apostol Pablo na hindi tayo maaaring maging tama sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Hindi tayo magtatagumpay sa bagay na iyon. Dapat tayong magkaroon ng pananampalataya kay Jesus sa halip. Sapagkat walang sino man ang maaaring gawing matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa ipinag-uutos ng batas. Ipinakikita lamang sa atin ng kautusan kung gaano tayo kakasala. Ngunit ngayon ay ipinakita sa atin ng Diyos ang isang paraan upang maging matuwid kasama niya nang hindi sinusunod ang mga hinihingi ng kautusan, gaya ng ipinangako sa mga isinulat ni Moises at ng mga propeta noong unang panahon. Tayo ay ginawang tama sa Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng ating pananampalataya kay Hesukristo. At totoo ito para sa lahat ng naniniwala, maging sino man tayo. Kung gayon, kung idiin natin ang pananampalataya, nangangahulugan ba ito na makakalimutan na natin ang tungkol sa kautusan? Siyempre hindi. Sa katunayan, kapag tayo ay may pananampalataya ay tunay nating natutupad ang batas. Mga Romano 3:20 hanggang 22, 31 bagong buhay na salin. 29.5 Unang pagdating ni Jesus. Ito ay tumutukoy sa yugto ng panahon na si Jesus ay una sa lupa. Kabilang dito ang pisikal na kapanganakan ni Jesus, ang kanyang ministeryo at mga himala, at pagkatapos ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. Ang 4 na aklat ng Ebanghelyo sa Biblia ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay nagbibigay ng pagsasalaysay sa unang pagdating ni Jesus. Ang kanyang kapanganakan, pagkamatay at ilang pangyayari sa kanyang buhay ay ipinropesiya bago pa siya isinilang. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo makapagtitiwala sa Biblia na tupad na hula. Hindi ako nagsasalita tungkol sa hindi malinaw na katarantaduhan na naririnig mo mula sa isang modernong psychic. Ang mga propesiyang ito ay napaka-espesipiko at mga bagay na hindi kayang ayusin ng tao. Sumangguni sa ika-6 na bahagi para sa higit pang impormasyon tungkol doon. Dumating si Jesus sa unang pagkakataon upang gawin ang kalooban ng kanyang Ama, ang Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang nagsasalita dito. Sapagkat bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ito ang kalooban ng aking Ama na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag akong mawawalan ng anuman, kundi ibabangon ko siya sa huling araw. Ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na ang bawat nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at ibabangon ko siya sa huling araw. Juan 6:38 hanggang 40. Sa unang pagparito ni Jesus, hindi siya naparito upang maghatid ng kapayapaan. Sinabi ni Jesus sa talatang ito sa ibaba na siya ay dumating na dala ang kanyang tabak. Tandaan na ang kanyang salita ay tabak ng katotohanan. Huwag ninyong isiping naparito ako upang magpadala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magpadala ng kapayapaan, kundi isang tabak. Mateo 10:34. Sinabi sa atin ni Jesus sa mga talatang ito na siya ay naparito upang tuparin ang mga propesiya tungkol sa kanya. Huwag ninyong isiping naparito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Hindi ako naparito para sirain, kundi para tuparin. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, kahit isang maliit na titik o isang maliit na guhit ng panulat ay hindi mawawala sa anumang paraan sa kautusan hanggang sa ang lahat ng mga bagay ay maganap. Mateo 5:17 hanggang 18. Dumating din siya para makita ng mga bulag ang katotohanan. Sinabi ni Jesus, "Ako ay naparito sa mundong ito
para sa paghatol, upang ang mga hindi nakakakita ay makakita, at upang ang mga nakakakita ay maging bulag. Juan 9:39. Dumating si Jesus upang magpatotoo sa katotohanan. Si Pilato nga'y muling pumasok sa pretoryo at tinawag si Jesus at sinabi sa kaniya, "Ikaw baga ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito. Kung ang aking kaharian ay sa mundong ito, ang aking mga lingkod ay lalaban upang hindi ako maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon ang aking kaharian ay hindi mula rito." Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, "Kung gayon, ikaw ba ay hari?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi mo na ako ay isang hari. Dahil dito, ako ay ipinanganak at dahil dito ako ay naparito sa sanglibutan upang ako ay magpatotoo sa katotohanan. Ang bawat isa na nasa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig." Juan 18:33, 36-37. 29.5.1 Kapanganakan ni Jesus. Ito ay tumutukoy sa pisikal na kapanganakan ni Jesus sa lupa. Hindi siya nagkaroon ng ordinaryong kapanganakan. Dahil siya ang anak ng Diyos, nagkaroon siya ng kapanganakan na angkop sa kanyang pagka-Diyos. Siya ay ipinanganak sa isang birhen. Alam kong parang imposible iyon. Ito ay para sa atin, ngunit hindi para sa Diyos na kayang gumawa ng anuman. Ang banal na espiritu ay nagbuntis sa kapanganakan na ina ni Jesus, si Maria. Tandaan na si Jesus ay Diyos sa katawang tao, ganap na Diyos at ganap na tao. Ang kaganapang ito ay ipinagdiriwang ng mga Kristiyano sa buong mundo tuwing Pasko. Narito ang isang salaysay ng mahimalang kapanganakan ni Jesus. Ngayon sa ika-6 na buwan, ang Anghel Gabriel ay sinugo mula sa Diyos sa isang lungsod ng Galilea na nagngangalang Nazaret, sa isang birhen na ipinangako na ikakasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose, sa angkan ni David. Ang pangalan ng birhen ay Maria. Pagpasok, ang anghel ay nagsabi sa kanya, "Magalak ka, ikaw na lubhang nilingap. Kasama mo ang Panginoon. Pinagpala ka sa mga kababaihan." Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Narito, ikaw ay maglilihi sa iyong sinapupunan at manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David at maghahari siya sa sambahayan ni Jacob magpakailanman. Walang katapusan ang kanyang kaharian." Sinabi ni Maria sa anghel, "Paano ito mangyayari gayong ako ay isang birhen?" Sinagot siya ng anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na ipinanganak mula sa iyo ay tatawaging anak ng Diyos. Sapagkat walang sinabi ang Diyos na imposible." Lucas 1:26-28, 30-35-37. Si Jesus ay Diyos sa katawang tao, sapagkat kay Kristo nabubuhay ang buong kapunuan ng Diyos sa katawan ng tao. Colosas 2:9 na New Living Translation. Taglayin ninyo ito sa inyong pag-iisip na kay Kristo Jesus din na nabubuhay sa anyo ng Diyos ay hindi itinuring na ang pagkakapantay-pantay sa Diyos ay isang bagay na dapat panghawakan, kundi hinubad niya ang kaniyang sarili, na kinuha ang anyo ng isang alipin na ginawa sa pagkakahawig ng mga lalaki. At palibhasay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa, na naging masunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Pilipos 2:5-8. 29.5.2 Ministeryo ni Jesus. Si Jesus ay naparito sa lupa upang iligtas ang mga makasalanan. Sinimulan niya ang kanyang ministeryo sa lupa
noong siya ay nasa edad na 31. Marami siyang ginawa sa kanyang panahon, kabilang ang pangangaral, pagtuturo, pagpapagaling, paggawa ng mga himala tulad ng pagbangon ng mga patay at paghula ng mga mangyayari sa hinaharap. Ang kaniyang ministeryo ay tumagal ng mga 3 taon na nagwakas di nagtagal pagkatapos ng kaniyang pagkabuhay muli nang siya ay bumalik sa langit. Dumating si Jesus upang iligtas ang mga makasalanan. Ang pananalita ay tapat at karapat-dapat sa lahat ng pagtanggap na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Unang Timoteo 1:15. Nangaral si Jesus tungkol sa pagsisisi sa mga kasalanan at sinabi sa mga tao na darating ang kanyang kaharian. Nagsimula siyang mangaral pagkatapos ng kanyang panahon sa ilang nang siya ay tuksuhin ng dyablo, si Satanas. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Pagkatapos ay iniwan siya ng dyablo at narito, dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Mula noon, si Jesus ay nagsimulang mangaral at magsabi, "Magsisi, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Mateo 4:1-11-17. Itinuro ni Jesus ang kasulatan, ang salita ng Diyos, ang kanyang salita. Pagkatapos, sa kalagitnaan ng kapistahan, umakyat si Jesus sa templo at nagsimulang magturo. Nagulat ang mga tao nang marinig siya. Paano kaya ang dami niyang alam kung hindi naman siya nasanay? Tanong nila, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang aking mensahe ay hindi sa akin. Ito ay mula sa Diyos na nagpadala sa akin." Juan 7:14-16. Pinagaling ni Jesus ang maraming tao. Umalis doon si Jesus at lumapit sa dagat ng Galilea. At umahon siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang napakaraming tao na may kasamang pilay, bulag, pipi, pingkaw, at marami pang iba, at inilagay sila sa kanyang paanan. Pinagaling niya sila. Anupat nang gilalas ang karamihan nang makita nilang nagsasalita ang pipi, gumaling ang mga sugatan, lumalakad ang mga pilay, nakakakita ang mga bulag, at niluwalhati nila ang Diyos ng Israel. Mateo 15:29-31. Si Jesus ay gumawa ng mga himala tulad ng pagbuhay sa mga patay. Sa mga talatang ito, si Jesus ang nagpunta sa isang lungsod na tinatawag na Nain. Hindi nagtagal, pumunta siya sa isang lungsod na tinatawag na Nain. Marami sa kanyang mga alagad, kasama ang napakaraming tao, ay sumama sa kanya. At nang siya'y malapit na sa pintuang bayan ng bayan, narito, ang isang patay ay inilabas, ang bugtong na anak ng kaniyang ina, at siya'y isang balo. Maraming tao ng lungsod ang kasama niya. Nang makita siya ng Panginoon, nahabag siya sa kanya at sinabi sa kanya, "Huwag kang umiyak." Lumapit siya at hinipo ang kabaong at tumigil ang mga may dala. Sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Naupo ang patay at nagsimulang magsalita at ibinigay niya ito sa kanyang ina. Tinakot ng takot ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na sinasabi, "Isang dakilang propeta ang lumitaw sa gitna natin." At dinalaw ng Diyos ang kanyang mga tao. Lucas 7:11-16. Inihula ni Jesus ang mga mangyayari sa hinaharap, pati na ang sarili niyang kamatayan at pagkabuhay muli. Mula noon, nagsimulang ipakita ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at magdusa ng maraming bagay mula sa matatanda, mga punong saserdote at mga eskriba at patayin, at sa ikatlong araw ay ibabangon. Mateo 16:21. Sa katunayan, napakaraming bagay ang ginawa ni Jesus sa panahon ng kanyang panahon sa lupa na ang mundo ay hindi maaaring maglaman ng mga aklat kung ang lahat ay nakasulat. Ganito ipinaliwanag iyon ni Juan, ang alagad ni Jesus. Marami ring iba pang mga bagay na ginawa ni Jesus, na kung isusulat ang lahat, inaakala ko na maging ang sanglibutan ay walang puwang
para sa mga aklat na isusulat. Juan 21:25, 29.5.3 Kamatayan ni Jesus. Malamang na narinig mo na ang maraming tao na nagsasabi na isang partikular na grupo ng mga tao o partikular na bansa ang pumatay kay Jesus. Well, bahagyang totoo lang iyon. Si Jesus ay naparito sa lupa upang mamatay para sa iyong mga kasalanan. Kusa niyang hinayaan ang sarili niyang patayin. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay sa lupa para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay ipinako sa isang kahoy na krus ng mga Romano sa utos ng mga Hudyong pinuno ng relihiyon na nag-akusa sa kanya ng kalapastanganan dahil sinabi niyang siya ay Diyos. Namatay siya sa pinakakakilakilabot na kamatayan, isang kamatayan na nararapat sa ating mga makasalanan, ngunit hindi isang perpekto at banal na Diyos. Pinaghirapan niya lahat para lang sa'yo. Ganyan kanya kamahal. Sa paniniwalang kinuha niya ang iyong mga kasalanan sa kanyang sarili at namatay sa krus para sa iyo, maaari kang maligtas. Minsang pinatunayan ni Jesus na hindi siya ordinaryong tao, kundi ang Diyos mismo nang madaig niya ang kamatayan at muling nabuhay. Si Jesus ay namatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Lumabas nga si Jesus na suot ang koronang tinik at ang damit na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Narito ang tao." Nang makita nga siya ng mga pangulong saserdote at ng mga punong kawal ay nagsisigawan na nangagsasabi, "Ipako sa krus! Ipako sa krus!" Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kunin ninyo siya at ipako ninyo siya sa krus sapagkat wala akong nasumpungang kasalanan laban sa kaniya." Sinagot siya ng mga Hudyo, "Kami ay may kautusan, at ayon sa aming kautusan ay nararapat siyang mamatay, sapagkat ginawa niya ang kaniyang sarili na anak ng Diyos. Kaya't ibinigay niya siya sa kanila upang ipako sa krus, kaya't kinuha nila si Jesus at dinala siya. Siya'y lumabas, dala ang kaniyang krus, sa dakong tinatawag na ang dako ng bungo, na tinatawag sa Hebreo, Golgota, na doon nila siya ipinako sa krus, at kasama niya ang dalawa pa, isa sa magkabilang gilid, at si Jesus sa gitna. Pagkatapos nito ay nakita ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay tapos na. Upang matupad ang kasulatan, ay nagsabi, "Ako ay nauuhaw." Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, "Naganap na." Nang magkagayoy iniyuko niya ang kaniyang ulo at ibinigay ang kaniyang espiritu. Juan 11:5-7, 16-18, 28, 30. Si Jesus ay ipinako sa krus para sa iyong mga kasalanan. Namatay siya, inilibing, at nabuhay sa ikatlong araw. Inilarawan iyon ng Apostol Pablo sa mga talatang ito. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking tinanggap din, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, na siya'y inilibing, na siya'y muling binuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Unang Korinto 15:3-4. Kusang loob na namatay si Jesus para sa iyo dahil mahal ka niya. Si Jesus ang nagsasalita dito. "Kaya't iniibig ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Walang nag-aalis nito sa akin, ngunit inilalapag ko ito ng mag-isa. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama." Juan 10:17-18. 29.5.4 Muling pagkabuhay ni Jesus. Tama, nabuhay na mag-uli si Jesus 3 araw pagkatapos niyang mamatay. Hindi siya nanatiling patay. Pinatunayan niya na siya ay Diyos sa pamamagitan ng pagsakop sa kamatayan. Nagpakita siya sa daan-daang tao pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Nakikita mo
Kung si Jesus ay hindi nabuhay na mag-uli, kung gayon ang lahat ng sinabi niya ay hindi mahalaga. Siya ay magiging isang mabuting tao na gumagawa ng ilang magagandang bagay tulad ng isa sa mga propeta. Ang kaniyang pagkabuhay muli ay nagpapakita na tayo ay maniniwala sa lahat ng kaniyang sinabi at ginawa. Makakaasa tayo na siya ang may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Maaari tayong maniwala na talagang naparito siya sa lupa upang iligtas tayo. Matapos mabuhay na mag-uli si Jesus, bumalik siya sa langit kung saan siya naghahari mula noon. Maaari tayong magtiwala sa Kanya dahil buhay pa siya. Ang Kanyang muling pagkabuhay ay ipinagdiriwang ng mga Kristiyano sa buong mundo tuwing Pasko ng pagkabuhay. Si Jesus ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Isang grupo ng mga babae na sumunod sa Kanya ang unang dumating sa Kanyang puntod. Inilalarawan iyon ng alagad ni Jesus na si Lucas dito. Datapuat ng unang araw ng Sanlinggo, ng madaling araw, sila at ang iba pa ay nagsiparoon sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. Natagpuan nila ang bato na iginulong palayo sa libingan. Pumasok sila at hindi nasumpungan ang katawan ng Panginoong Hesus. Samantalang sila'y lubhang nalilito tungkol dito, narito, may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may nakasisilaw na pananamit. Dahil sa takot, iniyuko nila ang kanilang mga mukha sa lupa. Sinabi nila sa kanila, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, ngunit bumangon. Alalahanin mo ang sinabi niya sa iyo noong siya ay nasa Galilea pa, na ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa mga kamay ng mga makasalanang tao at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabuhay?" Lucas 24:1-7. Dinaig ni Jesus ang kamatayan. Ang ating tagapagligtas, si Kristo Jesus, na nagpawi ng kamatayan at nagdala ng buhay at kawalang kamatayan sa liwanag sa pamamagitan ng mabuting balita. Pangalawang Timoteo 1:10. Matapos mabuhay na mag-uli si Jesus, nagpakita siya sa isang grupo ng mga tao, kahit kasing dami ng 500 sa isang pagkakataon. Ibinigay iyan ni Apostol Pablo sa mga talatang ito. Ang pagkakatulog ay nangangahulugang namatay. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking tinanggap naman, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, na siya'y inilibing, na siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan, at siya'y napakita kay Cefas pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siya sa mahigit 500 kapatid ng sabay-sabay na karamihan sa kanila ay nananatili hanggang ngayon, ngunit ang ilan ay natutulog na rin. Nang magkagayoy napakita siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng mga apostol at pinakahuli sa lahat, na gaya ng sa batang ipinanganak sa maling panahon, ay napakita rin siya sa akin. Unang Korinto 15:3-8. Sinasabi sa atin ni Apostol Pablo kung bakit ang pagkabuhay muli ni Jesus ay may malaking pagkakaiba. Kung si Jesus ay hindi nabuhay na mag-uli, ang lahat ng kanyang pangangaral ay walang kabuluhan at tayo ay patay sa ating mga kasalanan. Ngunit siya ay muling nabuhay. So ibig sabihin ay bubuhayin din tayo. Ang pagkakatulog ay nangangahulugang namatay. Ngayon, kung si Kristo ay ipinangaral na siya ay nabuhay na maguli sa mga patay, paanong sinasabi ng ilan sa inyo na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Ngunit kung walang muling pagkabuhay ng mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan, at ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan din. Oo, kami rin ay nasusumpungang mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat kami ay nagpatotoo tungkol sa Diyos na kaniyang ibinangon si Kristo, na hindi niya ibinangon,
kung ito ay upang ang mga patay ay hindi bubuhayin, sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Ikaw ay nasa iyong mga kasalanan pa rin. Kung magkagayoy silang mga nangatutulog kay Kristo, ay nangapahamak. Kung umasa lamang tayo kay Kristo sa buhay na ito, tayo ang pinakakaawa-awa sa lahat ng tao. Ngunit ngayon, si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Siya ang naging unang bunga ng mga natutulog. Ngunit ang bawat isa sa kanyang sariling pagkakasunod-sunod, si Kristo ang unang bunga. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Unang Korinto 15:12-20-23. Si Jesus ang Panginoon ay nasa langit na naghahari kasama ng Diyos. Kaya't ang Panginoon, pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ay itinaas sa langit at naupo sa kanan ng Diyos. Marcos 16:19.